Yo guys, good morning. Simulan natin tong umaga ng may pagmamahalan. Good morning. Good morning, my wife. Boom. Good morning, my girlfriend. Are you okay? Yes. Kiss me. Tignan mo si Haley-Bot. Good morning, Haley-Bot. Bot. Haley-Bot. Good morning po. Umagang-umaga ngayon guys. Magandang gising natin. Alas 6 ng umaga. Yan. Andito tayo ngayon sa bahay. At ngayon nagluluto ang aking nanay ng aming almusal. Guys, tauge na may prito. Aha. Panis. Dilim. Nakita. Alagyan ko. So, malabo ba? So tayo sa labas. Bili ako ng kape. Kape lengka. Wait lang, ngayon lang, sorry guys, ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit dahil anong gusto mo? Dahil marami tayong inasikaso dun sa lupa natin sa may Antipolo. Ang dami naming inasikaso dun. Kasi yung Baryabi dito. Ama ito mami. Milo. Namiss kong umawak ng ng GoPro. Tagal ko din nag-vlog sa linggo. So ngayon tutuloy-tuloy na ulit tayo mag-vlog para sa ating guys, bibili tayo ng anong gusto ko, gatas ba? Maganda gatas na kaysa gatas na lang, gatas 10, 20 Ilan yan? 20 dala mo? 30 bibili tayo. Teka lang, chinelas. Ano ba yan? Yung aircon namin kasyang-kasya lang Idubing bugaw. Sobrang lamig. Umuusok pa. Good morning. Anong gusto mo, Bing? Milo? Sarap mo to, Bing. Milo, then yan, syempre, JP6 natin. Hindi ko tayo nakapag-pakarwash niya ng tagal na. Tingnan nyo naman, dumi-dumi na. Kasi paulan-ulan, kaya hindi natin mapalinis ng maayos. Diba? Ano ba? Parang yeah. Bilang na tayo. Ito yung mga kapal na sobrang ng Hindi kasi mapalinis kasi ganang maulan siya palagi. Di ba? Pag pinalinis mo tapos biglang uulan, wala rin yung pinalinis mo. Bili muna tayo ng Milo. Pabili po. Milo. Tsaka gatas. Isa. Bebrand. Opo. Yan. 23. Magkano po? 23. Yeah. Pang-almasal na tayo. Gatas at Milo. Yan. Thank you, yeah. Ayun yung ito, tignan nyo guys, hindi siya natapos. Diba nga sinabi ko sa inyo kasi na-scam kami dyan ng gumawa. Hingi lang ng hingi tapos ang bagal ng pagkakagawa. Ayan, sana loobing pa ni Lord na magkaroon pa tayo ng pang blessing para matuloy-tuloy yung pagpapagawa rito, mapinish na siya. Kasi tignan nyo naman tsura. Diba? Walang na-finish. Higit 100,000 na yan guys. Yung gilid niyan, yung itaas, yung taas niyan. Gusto ko talaga siyang matapos. May mga bakal-bakal pa yan. Kailangan, ang gusto ko kasi sa second floor yan, tas yung taas, yun yung kwarto namin.
So yun yung mangyayari dito. Yun yung gusto kong mangyari dito. Siguro gagastos pa ako ng 100,000 ata, mga ganun, or higit pa dito sa second floor. Pero gusto ko munang mapaayos to, itong baba, para sa para pag magawa na yung baba, okay na, at least mas okay na siyang tirhan at mas komportable siyang tulugan at komportable yung mga magiging bisita natin. So dito bala ko yan dyan guys, soon, di ba? Walang imposible, basta manalig lang tayo kay Lord syempre. Then gawan lang natin ang gawan, ganap lang ng ganap, huwag kang i-stop sapagkat mistap. Hindi, pwede ka naman magpahinga pero huwag ka lang i-stop sa ano mo. Kung gusto mo may pangarap ka sa buhay, tuloy-tuloy mo lang yan. Ala, may tigawat ako. Halika rito. Ay, ito yung motor ko dati guys. Yan yung motor ko dati na binili ko. Yan yung may kargado. Kaso ngayon hindi ko alam kung nasa yung susi. Tatanong natin kung nasa yung susi niyan. Ito naman, nabili ko. Ito yung pinakaunang-unang nabili ng motor. Second hand lang din yan. Diba? Dati kasi wala pa akong alam sa motor. Sana bumili na ako ng mga brand new na. Diba dati? Ito, binili ko to. Sa bagay, kasi pang service ko lang siya. Pang mga kasi may subdivision kasi doon, malayo yung palengke. Kaya binili ko siya. At least para pang service lang. Ngayon, ang gumagamit na ngayon yan, yung tatay ko. Siya yung gumagamit yung motor na yan. Tagal na yan. Dami nang ang sira niyan. Halos papagawa mo, isirain lang ulit ng mekaniko. Kaya pangit eh. Kaya maganda yung mekanikong makukuha mo, yung kakilala mo or ano mo, or kamag-anak ng kakilala mo para mas trusted talaga. Kasi pag hindi mo kilala yung tao, minsan kahit walang sakit yung motor, lalagyan nila ng sakit yan, lalagyan nila ng nyari, wala naman siyang ano lang, tumirik lang, battery lang, lalagyan ng mga sira-sira, mga ganun. Kaya nakakatamad ng magtiwala, nakakatakot na magpagawa. Kaya nga ako pag nyari magpapa-change oil ako or gear oil ako, gusto ko nakikita ko, hindi ko talaga iniiwan kasi wala naman sira, baka mamaya magkaroon ng sira, mahirap na. Kaya don't trust anyone, tiwala ka lang lagi kay God, di ba? At tignan nyo naman kung paano humiga yung anak ko. Tignan nyo yan, ganyan po yan humiga. Ganyan po yan humiga siya, di ba? Ganyan din ba yung anak nyo, yung baby nyo, kung paano humiga, di ba? Tagal ko na rin hindi nakauwi dito guys sa Sunnybrook. Ngayon na lang ulit tayo nakapasyal dito. Sobrang na-miss ko rin siya. Yan. Balang araw magkakaroon din niya ng gate dito. Ayan. Noon ko pa yun bala, kaso nabitin nga. Then alam niyo naman na naubos tayo sa ating sa ating problema. Pero ngayon nagbabawi tayo. Siyempre, hindi tayo makapagsimula pa dahil marami tayong mga utang-utang na kailangan nating bayaran. Kasi utang yon, hindi yon libre. Kaya sa mga balang araw, mapapaayos ko rin to. Tignan nyo naman guys, itsura niya, no? Diba? 100,000 mahigit yan, no? Tignan nyo yung ginawa ng upal na nagano dito, nagayos, no? Ito, pinaayos na rin ito ng kapatid ko. Hindi ito finish, hindi ito ganyan dati. Ganun yan, yun sa kabila. Kumbaga parang pinadoblehan niya to kasi ginawa niya rin kwarto to rito. Ginawa niya kwarto. Yan. So, makikita niyo naman yan dyan. Diba? So, balang araw, mapapaayos din natin to. Mas mapapapinish na natin siya. Yun, salamat sa mga patuloy na sumusuporta at lagi nakasubaybay dyan sa akin. Pasensya na kung medyo late tayo sa ating mga pagbablog. So, yun, at least ngayon makapag-vlog na tayo ulit dahil okay na yung mga inasikaso natin. Okay na yung lupa natin dun sa Antipolo. So, ngayon, tuloy-tuloy na tayo sa pagbablog. Hindi tayo gaano maingay kasi may natutulog pa. Siyempre, natutulog pa yung anak ko. Siyempre, yung girlfriend ko. Ayan yung bunso namin kapatid. Papakita ko sa inyo yung taas, kung ano yung tsura dun sa taas. Ayan, tatay ko. Mami ko. Tingnan natin. Yung taas, medyo madilim dito.
Kita nyo. Diba? Under construction pa siya. Konti na lang dapat yun eh. Pero ang ganda sana kung meron doon sa taas, no? Malaki. Nabenta ko na nga pala yung aircon dito, no? Nakalimutan ko, nabili na pala yung aircon ko yun. Split type. Benta na natin. Tapos ito na lang yung natira sa atin. Yung motor na yan. Ay, motor na yan. Yung ano na yan. Dito, aircon. Tapos dito naman guys. Dito nakalagay yung mga ano to, ba't ayaw mabuksan? Ayaw mabuksan. Ayan yung mga damit natin. Ayan yung mga damit ko. Mga pamorma natin. Hindi ko na tinatanggal yan dyan kasi bihira lang naman tayo pumunta ng mga event talaga. Minsan na lang kapag may nag-i-invite sa atin, kailangan naka cost, no? Tawag doon yung naka, anong tawag doon, B? Pag naka ganon, chaleco, ano yung tawag doon? Pag naka pang pogi, Amerikano, no? Amerikano tawag doon. Ayan, so B, timplahin na natin to. Papainit akong tubig guys. Naipainit ang tubig. Ang tubig. Huwag mong ayaw mong tabangan na yun. Tan. Ayan guys. Tauge. Ang tauge. Kasi napanis yung munggo namin. So, bumili kami ng bago maging munggo, tauge. Babawi. Ay, munggo na ba yan? Ay, munggo na yan. Ayan muna bago magmunggo. Hindi, munggo muna bago yan. Tutubo na sa bilog. Yan ang ginagawang tugi. Ay, yung munggo ang ginagawang tugi. Ayan, so tayo natin maluto yun. Papainit na ng tubig para pagtimpla tayo ng gatas. Sa morning vlog. Nahugasan mo ba tayo? So, inuman tayo tubig guys. Kasi kailangan natin ng water therapy. Water therapy. Ito mahirap sa ano eh. Ayan. Inuman tayo tubig guys. Tignan nyo gan. Tignan nyo naman oh. Ito, yan, hindi pa natapos yung CR na yan. Diba? Oh, may aircon pa dun oh. Diba? Pwede mga kapitbahay yung pusa sa amin dito. Ayan pa, dyan po. Pwede pa. Diba? Daming aircon. Uy, may siling maliliit. Saan galing to? Sino tanim doon? Meron na palang tumutubot. Meron na pala doon? Di ba dati wala? Ayun lang natin yung pagkain para makakain na tayo. Titimpla na natin yung gatas at yung Milo ni Babe. Ni Babe, yung baby pa. Naman din yung napanood dyan. Titimpla tayo ng gatas. Pampantok to, di ba? Oo.
sukal. Sukal. Luto na ba yung tawag yun ay? Pero may kanin pa naman. Ikaw, yun na lang ako. Itimpla. Ha? Yung mga... Paano di na pwede? Itong, oh. Pwede pa yan ah. Pwede nga, ang pwede sabihin totoo. Hindi naman totoo yun. Okay lang yan. Lagyan natin siya ng sukal. Okay na yan, yan na lang. Kain lang. Hindi ako may kakain sa kanila. Ay, yes. Kakain lang kami. Tayo natin. Pero madami pang bumili. Diba? Okay. Oh. Suka kasi walang toyo. Okay na yan kasi kasi so kain na naman. Good morning. Picture muna tayo. Ba? Jen. Ang gym nila oh. Kaya kakain, tapos tulog yung anak natin. Usog ka kasi dun, B. Andiyan na naman yun eh. Lord, yan, maraming salamat po sa ulam at kanin. Thank you po sa mga blessing. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pamilya namin, pamilya na sabihin ng Panginoon.
Maraming salamat po sa pagkain na ito na po sa kami. In Jesus' name we pray. Ingatan niyo po ang anak namin sa araw-araw. Amen. Sob. Makikita ba nila yan? Kita nila yan? B, kain na. Ayaw nga pala. Hindi ka kasi nagsasalita. Ito. Ang sarap maghahatas. Solid. Tapos, manonood ako ng favorite kong. Ito yung mga favorite ko guys na ano, mga kabungal na to JP Amazing Story, mga ganyan. Ito si Mr. ano, ang matinik na Shadow Warrior, Mr. Good Vibes. Isang grupo ng mga lalaki, pagkatapos magkalitigan, biglang nagbunutan ng baril ang magkabilang panig nang walang ni isang salitang binitawan bukod sa nanglilisik na tinginan at pakiramdaman kung sino. Taong 1980s, Davao City, Philippines. 5 Amerikanong turista ang lumabas mula sa isang restaurant matapos mananghalian nang bigla silang sinalubong ng isang grupo ng mga lalaki. Pagkatapos Walang magkalitigan, naman, biglang nagbunutan ng baril ang magkabilang Baboy. panig nang walang ni isang salitang binitawan bukod sa nanglilisik na tinginan at pakiramdaman kung sino ang unang kakalapit ng gatilyo. Yun pala, ang Kaya grupo ng pala mga inuha Amerikano nila. ay pawang mga membro ng CIA, samantalang ang grupo na sumalubong sa kanila ay mga membro naman ng NPA Sparrow Unit na notorious sa maraming assassinations ng matataas na opisyal ng military at gobyerno noong mga panahon na yon. Buti na lang at hindi nagpaputok ang mga rebelde dahil ang isa sa mga nakaharap nila ay walang iba kundi si Rick Prado, ang Cuban refugee na naging isa sa pinakamalupit na shadow warrior sa kasaysayan ng CIA. Ito ang kanyang true-to-life story. Ika nga ng kasabihan, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano mo tinapos. At ang kasabihan ng ito ang isinabuhay ng isang maangas na CIA Shadow Warrior na sa loob ng 3 dekada ay naging bahagi sa mga delikado at mapangahas na misyon pagdating sa anti-terrorism at mga sigalot. Stop na ng CD pinasok guys. ng Maliliit US. tong CD na to eh. Si Enrique Rick Prado ay pinanganak noong May 3, 1951 sa bansang Cuba. Noong mga panahon ng kanyang kabataan, isang mapayapa at masaganang bansa ang Cuba. Sa katunayan, ang pamilya Prado noon ay mayroon pang isang malaking coffee roasting business na kilala sa kabuuan ng Cuba. Sa kanyang kabataan, bukod sa hilig sa pagbibisikleta, pagsakay sa kabayo rin ang isang kinahiligan ng batang Rick. At pagtuntong niya ng 6 na taong gulang, agad na siyang nagkaroon ng isang BB gun o laruang baril na bulitas ang bala upang sanayin ng kanyang ama sa pagkarga ng armas. Nung kabataan niya, sabi mismo Tubig ni Rick, ay life was good. Ngunit nung naupo sa kapangyarihan ang revolusyonaryo sa Cuba na si Fidel Castro, literal na bumaligtad ang mundo, hindi lamang ni Rick at ng pamilya Prado, kundi ang lahat ng naninirahan sa bansang Cuba. Nang sumiklab ang malawakang revolusyon sa kanilang bansa, naging eksena sa isang maaksyong pelikula ang pang-araw-araw na buhay ni Rick. Dumating pa sa punto na nagkaroon ng isang malawakang komosyon sa tapat mismo ng bahay ng mga Prado noon. Lahat ng mga kapitbahay nila ay nagsisigawan at nagtatakbuhan, akay-akay ang kanilang mga anak at mahalagang gamit sa bahay. Sa murang edad, hindi naintindihan at naguguluhan si Rick sa nangyayari. Bakas ang takot sa mga mata ng bata. At lalo pa itong natinag nung buksan niya ang harapang bintana ng kanilang bahay at ng bahay ng mga Prado noon. Lahat ng mga kapitbahay nila ay nagsisigawan at nagtatakbuhan, akay-akay ang kanilang mga anak at mahalagang gamit sa bahay. Sa murang edad, hindi naintindihan at naguguluhan si Rick sa nangyayari. Bakas ang takot sa mga mata ng bata. At lalo pa itong natinag nung buksan niya ang harapang bintana ng kanilang bahay at nakita ang malaking apoy na mabilis na tumutupok sa ari-arian ng kanyang mga kapitbahay. At para makatagdag sa tensyon, wala sa bahay ang kanyang mga magulang para isalba ang bata sa kapahamakan. Ang tanging naroon lamang ay ang kanilang kasambahay na mabilis inilikas ang batang Rick mula sa tiyak na kapahamakan. Sa kanilang paglabas, tumatak sa isip ni Rick ang senaryo. Hindi lamang pala simpleng sunog ang nangyari, kundi walang habas na pamamaril ng mga revolusyonaryo ni Fidel Castro ang nagdala ng sigalot sa kanilang lugar. At para kay Rick, tila ito ang una niyang tikim sa kung anong uri ng buhay ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ang buhay pakikipaglaban sa mga naghahari-hariang matakaw sa kapangyarihan. Pagpasok ng taong 1962,
Halos lahat ng ari-arian at negosyo ng mga Prado ay kinamkam na ng kampo ni Fidel Castro. Kaya sa edad niyang 10 years old, napagdesisyonan na agad ng pamilya Prado na ipadala sa US ang batang Rick na mag-isa. Kung tutuusin, wala pang muwang ang bata sa realidad ng buhay. Pupunta siya ng US na hindi alam ang lingwahe, kultura at kalakaran ng mga Kano. Ngunit para sa pamilya Prado, isa itong paraan upang masecure nila ang kinabukasan ng kanilang anak. Sa loob ng 8 buwan, nanirahan ang batang Rick sa isang orphanage hanggang sa nakaipon ng kanyang mga magulang at sumunod sa kanya doon. Matapos lamang ang ilang linggo, nag-reunite ang mag-anak at nanirahan sa Hialeah, Florida, kung saan ang tunay na laban ng buhay ay tila nagsisimula pa lamang. Bilang mga immigrants, nagsimula talaga sa wala at More high-res photos and videos coming through. talat ang pamilya Prado sa US. Ngunit matapos lamang ang 3 taon, iginapang ng mga magulang ni Rick ang kanilang antas ng pamumuhay. Kaya naman agad na nakapasok ng high school si Rick at tinapos niya rin ang kolehiyo. Pagtungtong ng Sarap ng 1971, agad siyang sumali sa US Air Force sa kadahilanan gusto niyang bayaran ang kanyang utang na loob sa bansang kumupkup sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi lamang yon, ayon mismo sa kanya, gusto niyang sumabak sa Vietnam War upang magserbisyo sa bansang nag-alis sa kanya sa kahirapan. Ngunit nang malapit na niyang matapos ang kanyang training sa US Air Force, nagsimula naman ang unti-unting pagkatalo ng US sa Vietnam War at sila ay tuluyang nag-withdraw kaya hindi na pasabak sa gera si Rick. Kaya naman noong 1970s, napagdesisyonan niya na sumali na lang sa CIA, ngunit ilang beses siyang tinanggihan ng ahensya. Sa kaputiang palad, pagpasok ng Reagan administration, nagdeklara ang US President noon ng War on Communism at nag-iba ang ihip ng hangin para kay Rick. Kinailangan ng CIA ng Spanish-speaking undercover agent upang mag-train ng resistance forces sa bansang Nicaragua na kilala sa tawag na The Contras. Sa mga panahong ito, lalong lumalawig ang impluensya ng diktador na si Anastasio Somoza Debayle na kilalang kontra sa presensya ng mga Amerikano sa kanilang bansa. Sa halos 1 taon, kasama ang 3 pang CIA operatives, nanirahan si Rick sa kagubatan ng nasabing bansa. Hindi biro ang ika nga ay baptism of fire ng nooy 27 years old lamang na binata. Notorious ang nasabing lugar sa mga deadly na hayop at insekto at buga din ng lamok na nagdudulot ng malaria ang kagubatan dito. Kaya bukod sa mga bala ng kalaban, marami sa mga kasapi ng The Contras ang nadali dahil sa mas maliliit na kalabang mga lamok. Isa sa pinaka-exciting ngunit delikadong parte ng kanyang misyon ay ang pagdating ng supplies mula sa US. Nalula ng isang eroplano na regular na naglalaglag ng cargo parachutes sa designated location. Dahil may laman itong mga armas at minsan sandamukal na pera, pati ang kalaban ay malaki na ng interes sa mga kargamento at maigi nila itong minamanmanan. Sa isang pagkakataon, habang binabagtas ni Rick kasama ang kanyang team ang isang pick-up location sa gitna ng boundary ng Nicaragua at Honduras, isang militanteng grupo na nagngangalang SNLF o Sandista National Liberation Front ang tahimik lang palang nagmamatsyag at walang habas na nagpaputok sa kanila bigla galing sa likod ng mga kapunuan. At dito unang nasubukan ang pagiging likas na warrior ni Rick. Gamit ang kanyang M14 rifle, agad siyang nakipagsabayan ng putok sa mga militante. Buti na lang at palaban din ang mga trainees na Nicaraguans na sanay sa bakbakan sa gubat. Kaya matapos ang 10 hanggang 15 minuto na palitan ng bala, tuluyan nilang nagapi ang kalaban. Bagamat may ilang sugatan, nakabalik ang grupo ni Rick sa kampo nang walang binawian ng buhay. Ayon kay Rick, ang kanyang mga naging engkwentro sa Nicaragua ay patunay na ibang-iba ang experience sa training kumpara sa real-life setting. Ang mga engkwentro raw na 10 to 15 minutes lamang ang tagal ay tila parang 2 oras ang kabuuan dahil sa adrenaline na inilalabas ng kanyang katawan. Sa isang taong misyon niya doon, 2 beses siya nakapag-survive ng assassination attempt at ilang beses siyang lubhang nagkasakit, dala ng mga impeksyon ng mga sugat na natamo sa mga engkwentro at palipat-lipat na tirahan sa gubat. Ngunit ayon na rin mismo kay Rick, ang kanyang experience sa Nicaragua ay walang binatbang Lumalasa pa rin sa inyo yung hotdog. karanasan mismo sa Pilipinas. Nakaapat-tatlong Pagsapit ng ba na? Ay, 1980s, dalawang si Rick putlong at ako ang na CIA din. ay naging involved sa mga operasyon dito sa Pilipinas sa kampanya ng gobyerno laban sa New People's Army o NPA. Ayon sa kanya,
Isa sa pinakamatinik raw na kanilang nakalaban ay ang tinatawag nilang The Sparrows o ang Sparrow Unit na siyang urban assassination unit ng NPA. Sarap. Sila ang responsable sa pagpaslang ng Amerikanong si Colonel James N. Rowe na siyang advisor ng Philippine Army noong mga panahong yon. Ang modus operandi raw ng Sparrow Unit ay sila ay may kargadang kalibre 45 na nakasukbit sa loob ng kanilang mga pantalon. Lalapit ang mga miyembro ng mga Sparrows sa kanilang mga target at pag nakaposisyon na sila sa likod ng mga ito na may malapit na inches na lamang, sa kanila kakalabitin ng gatilyo at maglalako na lamang na parang bula sa gitna ng kaguluhan, bunga ng putok na narinig sa kapaligiran. Noong ang kanyang unit ay nasa Davao, kamuntikan ng magpigilan Sarap, guys. sa mga miyembro ng mga Busog. Busog na rin ba kayo? palabas ng isang kainan. Tatlong kalalakihan ang tila nag-aabang sa kanilang grupo sa labas. Ayon kay Rick, kapansin-pansin na sa oras na nagkatinginan ng Solve. dalawang grupo, agad na bumesto ang tatlo at nagahas ng hugutin ang kargadang nasa loob ng kanilang mga pantalon. Sa oras na nag-eye-to-eye contact sa Paning, Rick at ang nasa gitna na tila tumatayong leader ng mga kalalakihang yon, anime isang anime fight scene. Iba naman ulan, tas tawag Nagbabadyang tas mangyari. prito. Ayon mismo kay Rick sa puntong Lagyan pa yun, ng gatas. nagsimulang May sumipa ang adrenaline sa kanyang katawan. solid. Nagkatutukan ng baril ang Diba? magkabilang grupo. So magugas muna kami guys. Ay hindi, ikaw na magugas niyan, Bi. Ito, sayang to. Sasaulin natin to dun. Ay, may tira pa kami. Iwalay na to na, baka mapanis na naman no? Basi powder. Solid. Solve. Busog. Yeah. Solve na solve. Tulog pa rin siya. Tignan mo kahit nag-iingay na kami. Oh. Tulog pa rin ang batang ito. Tulog pa namang batang ito. Tulog pa din. Ang bata na yun. Tulog pa din. Oh. Kadila pa. Gising na si Tinggi. Gising na si Tinggi. Tingnan, tawag ka nila oh. Tawag ka ikaw nak. Tawag ka. Hi guys! Hi po! Good morning everyone! Yeah. Nakita niya ako. Pokbi. Tinggi. Ay, hello? Hello? Kuha niya yun eh. Hi guys. Magod dito sa... Wow! Magbablog ka? Magbablog ka na? Good morning. Magbablog ikaw? Good morning. Magbablog yun eh. Hindi naman ikaw marunong maghawak ng camera. Nice. Hindi lang malalim ah. Hindi lang sa camera. Wow. Wow. Sige nga, wagyan mo. Wait lang Sige. ito. Sige. Takot ka sa kanila, sabihin nila Yeah. magulo ang... Sige. Sige, kuhanin mo yan. Saan na? Saan na si report? Si Abotong. Ay, Ano niya laruan yun? Ano niya? tinggi.
Gusto niyang kuhanin. Abatin eh. Mm. Gusto mo sa abatin? Mm. Tulog ka ulit. Tuntua eh. Ayan, tignan niyo siya. Tuntua sa camera. Ano yan? May tuyong laway ka pa nga eh. May gatas ka pa sa labi. Tingi, tingi, tingi. Tingi, tingi, tingi. Ang batang maganda. Sino maganda? Ha? Tihilipot ang maganda ko. Tihilipot ang maganda ko. Tihilipot yan. Tihilipot ikaw? Tihilipot ikaw? Tinggi, tinggi. Tinggi, tinggi. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Chumichipa, chumichipa. Chumichipa, chumichipa. Chumichipa, chumichipa. Lagyan niya pa pa. Kami, yung paa niya naninipa. Mag-vlog ka na. Mag-vlog na. Sabi mo. Hi po. Hi po. Hi po. Hi po. Ka lang dyan eh. Kasabi mo sila. Dili na. Hi po. Ayan na, nag-vlog na. Hindi, laway mo. Pasabi mo sila. Hi guys. Hi guys. Yung tao nahihilo sa iyo, nak. Nahihilo. Hi po. Hello po. Kulit mo. Kulit naman yung anak ko. Ay, si Lola. Ayan si Lola. Ayan na. Nay. Na. Ayan na. Ay, Lola. Ayan na. May ano? Palitan na natin pampers, B. May ano. May naman. Basa. Yaka muna. Higa muna ikaw. Patay mo naman na yan. She's the sweetest love. Oh,
thank you. Maraming salamat. And again, Hot Shots, thank you so much for the chance to perform with you guys. Maraming salamat. Alright. So, please bring out your Bibles and kasi wala na yung band. Okay. Alam niyo po, gaya na nabanggit ko, matagal na po ako nagbabanda rin noon before po ako sumali sa mga TV competitions na yan. I was in a band. I was in a group called Voices of Five. And itong mga kakantay ko ngayon ay yung mga songs that I used to sing with the guys. So sana po, alam niyo itong mga kanta na ito. Alam ko marami mga millennial at Gen Z dito. Medyo luma yung kakantayin ko pero sana alam niyo yung mga kanta para sa inyo. Let's do this. Voice of one lang po ngayon. Can we bring up the music just a little bit? Konti na po yan. There we go. If ever you wonder if you touch my soul, yes you do. Since I met you, I'm not the same. You bring light to everything I do. Just the way you say hello. With one touch I can't let go. Never thought I'd fall in love with you. Everybody sing with me, sing. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you. The magic in your eyes, girl, I can't deny. When you hold me, I just lose control. I want you to know that I'm never letting go. You mean so much to me, so much. I want no one to see. It's because of you. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you. My life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you. Because of you. I'll tell the world it's because of Here's more of the classic R&B songs that we grew up loving. When we turn out the lights, the two of us alone together, something's just not right. But girl, you know that I will never, ever let another's touch
special girl to me, and you'll always be eternally. Every time I hold you near, you always say the words I want to hear. With just a touch, you can do so much. Oh, baby, no one else wants to love. Oh, you do. Why you're so special, girl. And you know it's suddenly every time I get near, you always say the words I want to hear. Girl, it's just a touch. You can do so much. No one else comes close. No one else I'm sure you know this one, guys. I make sure you know this one. Para sa mga single-single na mahirap ako po. Bright lights, fancy restaurants, everything in this world that a man could want. I got a bank account bigger than the law should allow. Still I'm lonely now. Pretty faces from the covers of the magazines. From the covers to my covers wanna date with me. Fading fortunes still divine. Just a grown man running out of time. Even though it seems I have everything, I don't wanna be alone.